Hindi, alam nyo mga kababayan, tila na karma ang kamera. Oh, karma, kamera. Di ba? Pareho, halos pareho yun eh. Bakit kanyo? Ikikwento ko sa inyo kung bakit tila na karma ang kamera. Kasi ganito lang yan kasimple, ha? Mga repa pips, ha? Kasi ganito. Ano ba yung issue ngayon? Yung sinasabing ni Cayetano na hindi naman dinismiss. Ang ginawa, isinole o ni-remand o ni-return sa Kamara at pinagpapaliwanag. Bakit ninyo tinalunan yung una, pangalawa, pangatlo at dumiretso kayo sa pang-apat? Kasi ang nangyari mga kababayan, ganito ang proseso ha. Para lamang po sa kaalaman natin, merong time frame na ang sinasabi, once natanggap yung impeachment ng isang tao doon kay Vice President o kahit sino mang impeachable officer. Halimbawa, ako ako isang congressman na may kasama akong grupo. Gusto ko ma-impeach si Marcos, halimbawa. Lalapit ako sa Secretary General ng Congress, yung House of Representatives. Papasa ko yung impeachment, complaint, ito yung impeachment, bla bla bla. Kasi ganito, whereas. So alam mo naman yung mga as na yun. Yeah? So ito. Kasi ganito ginawa nito, kaya dapat impeach yan, bla 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 bla. Ikaw, Secretary General ka, ang nakasulat sa konstitusyon, immediately, hindi forthwith ha. Wala na mas lilinaw pa sa salitang immediately kung hindi agad-agad. Agad-agad, kailangan mong ipasa sa Speaker of the House. Immediately. Ano ginawa nila? At nadulas sila publicly. Ito si Secretary General, nadulas siya. Bakit? Yung pinasa yung first impeachment, hindi niya kaagad ibinigay kay Speaker. Mali yun. Kasi ayon sa ating batas, immediately kailangan ibigay mo sa Speaker. Ang ginawa niya, inantay niya yung second and third hanggang umabot sa fourth bago niya ibinigay sa Speaker. Doon pa lang, sabit na. At saka, nung nalaman kasi ng Secretary General na tabasa niya yung impeachment complaint, lugaw. Walang kakwenta-kwenta at alam niyang puro kumbaga, ang bubobo ng pinaglalagay doon. Kaya nga kahit nga si Atty. Topacio natatawa doon sa impeachment complaint na ipinasa ng mga Makabayan Black, nila De Lima, lugaw. Hindi, kumbaga napakalabnaw. Kaya yun ang naging basihan siguro ng Secretary General. Kaya, kumbaga, nireceive lang yung impeachment complaint pero hindi inaksyon na, which is yun ang mali. At yun yung kini-question ni Escudero nung siya kinukulit na dapat daw umpisahan na raw yung impeachment dahil nga daw dun sa forthwith. Pero ibinabalik nga ni Escudero yung tanong dun sa House of Representatives na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot kung bakit inupuan yung unang tatlong impeachment complaint na supposedly dapat ipinasa na yon kay Speaker Romualdez at para dinala doon sa Committee on Justice. Na yun talaga yung pagkakasunod-sunod kahit wala, kumbaga yung forthwith nga, di ba? Lagi nila sinasabi yun pero walang time frame yung forthwith. Unlike sa immediately doon sa House of Representatives, merong time frame na kailangan aksyonan kagad yun ng House of Representatives, which is yung Speaker. Within 10 days, kailangan maipasa niya doon sa Committee on Justice pero hindi nila ipinasa. So walang nangyaring proseso doon sa mga impeachment complaint. Yun yung kini-question nila dahil nga may 1-year ban doon sa pagpapasa ng impeachment complaint. Ngayon, ang tanong, meron ba talaga impeachment complaint? Meron. Kasi nga tinanggap meron receiving copy. Ang tanong lang, ang problema lang doon kasi, hindi inaksyonan. Ang nangyari, yung fourth na impeachment, which is yung botohan. So, doon talaga, wala nang choice dahil nagbotohan. So, majority decision.
in-impeach si Vice President Sara Duterte at yun yung kini-question ng Senado, especially ni Senate President, na until now hindi sinasagot ng House of Representatives. Pero ngayon, mapipilitan silang sagutin yung tanong ni Senate President dahil ibinalik na nga sa House of Representatives yung bola para aksyonan muna, sagutin muna yung gusto itanong ni Escudero. Pangalawang sabit, pagkabigay sa speaker, ibibigay ng speaker in 10 days, I think, ibibigay, di ko sure yung date, yung araw, pero kailangan niyang ibigay on that period of time sa Department of, yung kanilang Committee on Justice. Ibig sabihin, kailangan yung Committee on Justice, hihingin yung panig ni VP Sara Duterte, oy, may gusto mong pa-impeach sa'yo dito. So, doon, yun yung parang mangyayaring sa salitang korte, para bagang piskal yun. Parang sasabihin ng piskal, Banat Bay, may nagre-reklamo sa'yo. Bakit daw ang pogi-pogi mo? Halimbawa, ganon. Sasabihin ko naman, hindi ako pogi. Yummy lang ako. Sasagot ako ngayon. Hindi pinasagot si VP Sara Duterte. So sa ibig sabihin, may prosesong nalabag. Okay? Yun yung ikine-question ngayon itong mga senador. Yun ang sinasabi nila. Kaya isoli muna natin ito at sagutin na nila yung bakit hindi kagad ipinasa nung SecGen sa Speaker of the House. Bakit nilagtawan yung first, second, and third? Kasi nga, may purpose yun. Hindi pa pwedeng magpapasa ng 1,000 impeachment complaint sa'yo, 10,000 impeachment complaint sa'yo, tapos mamimili ka lang. Ano yung malakas dito? Ano yung reklamong malakas? Yun ay papasa ko sa Speaker of the House. Hindi pa pwedeng ganon. Yun po ay illegal. Iyan ang pinasasagot ng senador. Particular na po, yun yung sinasabi ni Cayetano na i-return o i-remand yung complaint. Isole, pasagutin sila. Ngayon, bibigyan ng pagkakataon ang Kamara. Oy, bakit yan? Dalawa yung pinasasagot eh. Yung isa, obvious naman eh. Yung pinasasagot na interesado pa ba yung mga prosecutor ninyo? Ayun, given na yun, sigurado sasagot sila na, syempre, interesado kami matanggal si Duterte. Dito nga medyo gumaan yung balikat dito ni Escudero. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na siya naiipit. Kumbaga dito tinulungan pa siya rito ni Cayetano na pumalag. Kasi feeling kasi dito ni Escudero na mga time na yan na may ipit siya once na gumalaw siya ng against or in favor sa administration or kay Sara Duterte, kay Vice President. Kaya hirap na hirap si Escudero na umpisahan yung impeachment. Pero dahil sa ginawa ni Cayetano, gumaan yung balikat ni Escudero na mauobliga ng sumagot yung House of Representatives. Kaya sabi nga ni Banat Bay, di ba? Dapat aksyonan muna ninyo yung first 3 impeachment complaint bago nyo isinama yung pang-4, which is yun ang nilabag nila na hanggang ngayon yung itong mga congressman na pumirma na pumirma tsaka yung mga tatayong prosecutor, hanggang ngayon hindi nila inaamin na nagkaroon ng problema doon sa pagtanggap ng impeachment complaint. Diba? Hindi nila rin tinatanggap until now. At panay ang press release nila ngayon na sinasabi nga na unconstitutional daw yung ginawa ng Senado na ibalik sa kanila yung complaint. Which is, kung tatanungin mo naman yung Senado, siyempre sasabihin, unconstitutional din yung ginawa ninyo dahil hindi nyo inaksyonan yung first 3 impeachment. Diba? Kumbaga, ibinalik na nila ngayon yung problema dito sa House of Representatives. Ano na yun? Isang tabi na natin yun. Sure naman sasagutin nila yun. Pero yung pangalawa, yung
Legal ba o illegal ba yung prosesong ginawa ninyo? Yan ang kailangan sagutin. Yan ang tinatawag na return. Ngayon, syempre itong mga ulul na mga salot sa lipo ng senador, nagrereklamo sila. Bakit daw kailangan isole? Parang dismissal na rin daw yon. Tuloy. Kanina in-adjourn na ng presiding officer ang impeachment court at i-anunsyo na lang nila. So, hindi nagkasundo. Ibig sabihin, nagkaroon ng debate, kaliwat ka ng debate, dapat bang isole? Kasi may nag-motion eh. Nag-motion muna si Bato. Ang motion ni Bato, i-dismiss na yan. Okay? So mula doon, ang daming debate, nagsagutan na, nanginig yung mga laman nila Ontiveros, ni Coco Pimentel, ni Gatchalian, ni Binay, ni Po, talaga nanginig yung laman nila. Hindi pwede! Sagabal to sa pangarap naming maging Pangulo. So kailangan matanggal yan si Vice President Sara Duterte. Hindi pwedeng i-dismiss. Galit na galit ang mga animal, di ba? O, di ba? Ganun ang nangyari. Galit na galit sila. So nagkaroon ng debate. Tapos, pumasok ngayon si Cayetano. Sinabi niya, kwento ko na lang para mabilis, sa salitang lengguaheng maintindihan nyo. Sinabi niya, medyo mahihirapan tanggapin yan ng mga lahat ng senador na i-dismiss. Ang galing din ni Cayetano eh. Dito talaga napabilib ako ni Cayetano. Taas talaga yung kamay ko. Kaya yung mga nagsasabing, etong si Cayetano, hudas, mga gay. Kasi tandaan ninyo yung mga aldab noon, nung panahon na kumakampi kay Marcos, galit na galit kay Cayetano. Tapos galit na galit sa amin yan. Sasabihin nila sa amin, kayo kasi makakayatano kayo. Mga Cayetano kayo eh. Oo, siyempre. Bakit? Siya pinili ni Duterte. Kaya nga Dukay ang tag team nun eh. Presidente si Pangulong Duterte, Vice President si Cayetano. Ano gusto niyo? Pinagpipilitan kasi nila yung Marcos budol. Hindi, totoo. Nagkaroon yan eh. Ng Dukay at saka ng Aldab, yung mga gusto kay Marcos na maging Vice President ni Pangulong Duterte noong 2016. Tinalo ni Pangulong Duterte, ayaw nga niya eh. Alam niya kasing ngangag eh. 'Di ba? Alam niya eh. So ayaw niya. So kaming mga nangampanya para sa Dukay, galit na galit sila. Mga Cayetano kayo, traitor yung mga yan eh. Ganun sila. Walang biro. Bubula mga bibig nila. Ngayon, makikita ninyo kung gaano kagaling si Cayetano. Bakit? Kung pinagbotohan yung motion ni Bato na i-dismiss yung impeachment, malamang matatalo siya. Kasi nga, kahit tama naman yung argumento ni Villanueva na hindi pwede. Wala yan sa ating parang rules o batas. We cannot dismiss an impeachment complaint. The only thing that we can do is pumasok muna tayo doon, gawin nating court na kagad, kung mag-convene, yung tinatawag nilang convene, tanggapin natin yung impeachment, tapos agad sabihin natin na hindi guilty si VP Sara Duterte. Kaya lang, ang pangit naman tignan nun. Halatang kumampi ang Senado nun. Tama, mali. Ganun ang dating eh. So, maraming sabi, wag naman natin i-dismiss. Kasi pag dinismiss natin yan, parang tayo mismo hindi sumunod sa rules. At isa pa, sa bibig na mismo ng presiding officer na si Chis Escudero, ayaw din niya ng dismissal. So alam ni Cayetano, nakita niya, nabasa niya kaagad bilang abogado. Sandali. Medyo alanganin ito. Alanganin ito yung technique na i-dismiss kaagad. Kaya, compromise tayo. Huwag nating i-dismiss. Sabi niya kay Bato, di ba? Mas mahihirapan tanggapin niya ng mga senador na i-dismiss kagad natin. Di ba? Ang magandang gawin natin, questionin natin yung
pag-transmit dito ng impeachment complaint. Hindi natin i-dismiss, isosoli natin sa kanila at pagpapaliwanagin